Hi mga karag-karag! Welcome back to my vlog. Isang mainit na tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Grabe, kasing init din ngayon mga karag-karag. Ang mga chismisan, bangayan, warlahan after sa Miss Universe 2024 na kung saan kumusta na yung mga intribida, bida-bida at mga kontrabidang mga kandidata na lumaban sa Miss Universe 2024. Yung mga kandidatang nag-expect na makapasok sila sa top 5 at yung mga kandidatang unexpected na nakapasok siya, di ba? So eto na nga mga karag-karag sa mga latest na chismisa na mga active na mga chismoso at mga chismosa na kung saan halaka trending ito sa friendly neighborhood nating mga sa Latin community mga karag-karag ang naging statement at komento ni Miss Universe Canada na kung saan di ba pasok siya sa ano yung napasok, top 12. Unexpected yun Canada. So, nagkomento siya about kay Dominican Republic na kaya daw ito naligwak dahil hindi daw nakikigit along sa mga ibang kandidata. Dahil kung winner ka daw, dapat good heart inside and out na sinabi niya para kay Dominican Republic. So naimber na din ang mga ibang supporters ni Dominican Republic mga karag-karag na look who's talking daw. kung sinabi ni Miss Universe Canada yung ugali ni Miss Dominican Republic hindi nakikigit along sa mga ibang kandidata, ano daw yung ugaling meron ngayon si Miss Universe Canada na kung saan parang binuli daw niya si Miss Universe Dominican Republic dahil hindi ito nakapasok sa top 12. Yun yung mga eksena galore nila. Sabi pa nila banat nila kay Miss Universe Canada, kaya lang daw ito nakapasok sa top 12 dahil andun si Nova Steven. So wag daw magpabida-bida si Miss Universe Canada na feeling performer daw sa Miss Universe 2024 kundi nadala lang daw dahil may isang judges sa Miss Universe na taga Canada which is si Nova Steven nga. Nahila lang daw yung score ni Miss Universe Canada dahil kay Nova. Yun yung mga hanas nila. At wag daw ipamukha ni Miss Universe Canada mga karag-karag tungkol daw yung sa ugali ni Dominican Republic dahil hindi naman daw sila bulag, hindi naman daw sila pipi. Alam daw nila. Wag na lang daw isiwalat pa or mag-mention si Canada about kay Dominican Republic sa kanyang characteristic galore. At dahil sa intrigang sinabi ni Miss Universe Canada, mga karag-karag na ako, inabangan ng mga chismos at mga chismosang mga beauty pageant vlogger si Miss Dominican Republic para kunin ang kanyang opinion sa issue na to. At sumagot naman si Dominican Republic, mga karag-karag, na it's a lie. So hindi ko malagay yung video dito mga karag-karag kasi nga may music siya. So ayun, grabe sila. Excited ako sa kanila mga banggaan, mga palitan na mga pa-intriga para mabuhay na naman yung pangkabuhayan showcase natin. So after the Miss Universe mga karag-karag, lumabas din tong video na nagkita si Chelsea Manalo at saka si Nova Stevens na kung saan sinabi at hanas din ng mga ibang Pinoy na beauty pageant lovers. Bas kasi may video to mga karag-karag, hindi ko lang malagay dito kasi may music siya which is sinabi ni Nova Stevens na I was rooting for you. I'm only one of the judges. Yun yung base sa kanilang usapan at napaka-humble naman ni Chelsea Manalo. So yung hanas ng mga ibang mga chismos at mga chismosa nating mga kababayan din, kaya daw hindi nakapasok si Chelsea Manalo sa top 12 dahil daw pinilit daw ipasok si Canada dahil kay Nova Steven. Uy, wag naman ganun. Tanggap natin, di ba? So wag na tayong mag-anuhan pa ng ibang mga nilalang sa mundong ibabaw na kaya hindi nakapasok yung pambato natin dahil nga kay Nova Steven dahil mas mataas yung score na binigay kay Canada. No. Kapalaran talaga ang nagsabi. At nakapasok si Chelsea Manalo sa top 12, hindi siya naskura ng malaki ni Nova Steven. Dahil hindi naman si Nova Steven yung nagsusulong judges yun doon, di ba? So, okay na rin yung mga karag-karag kahit hindi nakapasok yung pambato natin. At least nasungkit natin at nakuha natin yung titulo bilang Miss Universe Asia. Ay, nako, galor-galor kayo dyan. Wagati na tayo. Tapos na ang Miss Universe, di ba? Dito na lang tayo sa mga chismisan na pinagchichismisan nila. At eto ang good news. Mga karag-karag, sobrang proud naman si Uncle sa naging journey ni Miss Universe 2024 Denmark sa kanyang pagkasungkit sa corona sa Miss Universe 2024 sa Mexico na kung saan dating kandidata ito ni Uncle mga karag-karag noon sa Miss Grand International na naging kalaban yata niya si Roberta Tamundong. Kung nagkakamali ako mga karag-karag kung anong taon yon, comment down below. Kaya
Nako, dapat maging proud si Uncle sa kanyang ngayon, sarili sa taon na to dahil nalamangan niya talaga ang Miss Universe pageant. Pagdating sa production, fact check. Pagdating sa pre-event nila at sa mga pa-event, check, pak. Pagdating naman sa mga activity ng mga kandidata, pak, check pa rin. Nawat pa rin yan. Pagdating naman sa mga drama, ay, pak, another check na naman. MGI ulit. At pagdating naman sa mga pa-controversy at mga pa-intriga, ay, check din, nawat, all in box mga karag-karag. At sa pagpili ng winner sa taon na to, ay nako, pak, check pa rin, nawat. Kaya maging happy si Uncle. Sana next year ganun pa rin yung makita natin, bitaw. Kasi kung patuloy si Nawat sa pagbibigay ng fair na laban ng mga kandidata sa kanyang pageant, ako, hindi imposible na kaya niyang matabunan ang Miss Universe pageant mga karag-karag. Kaya keep pushing Uncle, keep pushing. Lalo na pag makoronahan mo ang pambato ng pins, nako, imbier na jud. Unsa makol? Snowbird. Kaya mga karag-karag, ano yung masasabi nyo sa bangayan galore ni Miss Universe Canada at ni Miss Universe Dominican Republic? Magingay tayo sa comment section at sa tingin nyo mga karag-karag, kaya-kayang pantayan, lamangan at matabunan ng Miss Grand International ang Miss Universe pageant soon. And thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Kuragan Karag. And bye-bye.